Magandang araw sa inyong lahat. At tawagin niyo ako sa pangalang Jemer. Taga Bicol po ako. At magbabahagi lang ako ng kwento tungkol sa aking alagang pusa na tawagin po nating King. Ibinigay po sa akin ng pinsan ko itong si King. Alam kasi nito na mahilig nga ako sa pusa. Kaya't nang mapulot nga niya ito sa may kalsada, ay naisipan na lamang nitong ibigay sa akin. Naawa rin kasi ito gayong pag-alagala raw ito at tila walang nagmamay-ari. Masaya naman ako noon na dumating sa buhay ko itong si King. Inalagaan ko siya ng mabuti hanggang sa lumaki na nga ito. Naging malusog naman din siya dahil halos kain na tulog lang din yung kanyang ginagawa. Malimit po itong tumabi sa akin sa pagtulog. Kaya ganoon na lang kalapit yung loob ko sa kanya at maging siya rin ay ganoon din sa akin. Marahil ay ramdam rin po nitong talagang mahal ko siya. Nang tumagal nga sa akin si King, nakabisado ko na rin yung boses nito tuwing ngumingiyaw ito at maging yung kanyang ugali kapag nais niyang magpalambing sa akin. Hindi rin maiwasan noon na maobserbahan ko yung aking alaga tuwing may kinakatakutan ito. Katunayan po kasi niyan ay takot siya sa isa kong tiyuhin. Kaya't kapag nakikita po niya ito, walang tigil yung kanyang pagngiyaw habang nagtatago sa aking likuran. At kung saan man pwede niyang pagtaguan na hindi nga niya makita yung tsuhin kong ito. Isang pagkakataon nga po noon, napansin kong tila hindi mapakali si King. Sinubukan ko siyang kargahin noon at pakiramdaman. Noon lang din nagpumigla sa pagkakahawak ko si King, kaya tinayaan ko na lang din siya at tinilapag sa may sahig. Naglakad naman po ito palayo sa akin noon. Kaya't wala na nga akong magawa kung hindi yung pabayaan na lang muna ito. Itinuon ko na lang yung pansin ko noon sa aking ginagawa. At kinahapunan nga po noon, hinahanap ko si King pero hindi ko na siya makita. Nagtaka ko noon gayong paulit-ulit ko ring tinatawag yung kanyang pangalan. Pero wala akong naririnig na pagngiyaw nito bilang tugon. Napakunot na lamang ako noon ng aking noo. Dahil sa pagtataka gayong hindi naman ganoon sa akin yung pusa ko. Hinanap ko pa nga siya ng hinanap noon dahil naisip ko noon na baka natutulog lamang ito kung saan. Yun nga lang, mag-iisang oras na akong naghahanap ay hindi ko pa rin siya makita. Tinanong ko na nga noon yung aking ina kung nakita ba niya ito. Ngunit napailing na lang din yung nanay ko. At ayon dito, hindi nga niya napansin si King. Napailing na lang din ako noon dahil hindi ko talaga makita ito. Napaisip pa nga ako na baka lumabas yun ang aming tirahan nang hindi ko namamalayan at nagpunta na sa kalapit naming bahay na meron ring alagang pusa. Pinagsabihan na lamang ako ni nanay noon na hayaan ko na lang at uuwi rin naman yon. Wala akong nagawa noon kung hindi yung hintayin na lamang itong makauwi kung tama nga ba yung hinala naming gumala ito. At kinagabihan nga, pagkatapos naming kumain na hinanap ko ulit si King para sana ipakainin. Yun nga lang, kahit anong tawag ko ay wala talaga akong naririnig na pagngiyaw nito. Nabahala na nga ako noon dahil iniisip kong baka may nangyari ng hindi maganda sa kanya. Nagpaalam pa ako sa aking ina noon na hahanapin ko muna ito sa paligid. Habang hinahanap ko nga ito, tinatawag ko yung kanyang pangalan. At nung hindi ko pa rin po ito makita, napagpasyahan ko na lang na umuwi. Nag-alala na nga ako noon para sa alaga ko pero kailangan ko na rin talagang umuwi. Sa paglipas ng mga oras noon, hindi pa rin ako nakakatulog. Minamatsagan ko nga yung paligid noon hanggang sa may naulinigan akong pagngiyaw sa labas ng bahay. Alam kong papalapit yon sa bahay dahil lumalakas nga yung pagkakarinig ko noon. Bumangon na nga ako sa higaan ko noon. At nagpasyang lumabas sa aking kwarto upang tawagin si King. Saktong pagkabukas ko nga ng pintuan, ay bumungad siya at nakaupo roon at naghihintay na papasukin ito. Kaagad naman siyang naglakad papasok ng bahay namin noon. Kaya't nang maisara ko na nga yung pinto, ay binigyan ko na lang din siya ng makakain. Hindi karamihan yung nakain niya noon. Noon na pa nga itong pumasok sa aking kwarto. Kaya sumunod na lang din po ako sa kanya. Nahiga na rin ako noong makita kong nakahiga na nga ito sa paborito niyang higaan. Dahil alam kong ligtas na nga yung alaga ko, ay nagpasya na rin po akong matulog. Yun nga lang, nasa kalagitnaan nga ako na aking pagtulog,
Nang malimpungatan ako dahil sa magkakasunod na mga pagngiyaw ni King. Nang tignan ko nga ito ay napansin kong tila kakaiba nga yung kanyang kinikilos noon. Yun bang tipong parang may kinatatakutan? Pansin ko rin na iba nga yung pagngiyaw nito ng gabing yon kung ikukumpara ko sa nakasanayan kong naririnig na mga pagngiyaw ng aking alaga. Talagang nagtaka ko noon dahil bukod sa kakaiba nga yung kanyang pagngiyaw, pansin ko rin na tila nagtatago ito. Ganon talaga si King kapag merong kinatatakutan. Kaya't nangamba na nga rin ako. Gayong alam kong wala nga roon yung tsuhin ko na siyang kinatatakutan nito madalas. Hindi na rin ako mapakali noon. Kaya't sinubukan ko ring sumilip sa labas ng bahay. Kita ko kasing nakatingin sa bintana si King habang ganon nga yung sitwasyon. Dahan-dahan akong naglakad noon patungo sa may bintana ng aking kwarto. Habang papalapit ako sa bintana, ay mas nagiging iba nga yung pagngiyaw ni King. Yung tipong lalo nga itong natatakot na nagbigay rin ng pagkabahala sa akin noon. Dahil sa kuryosidad ko noon, kung ano nga yung meron sa labas ng bahay. Binaliwala ko na lang muna yon at nagpatuloy nga ako sa paglalakad hanggang makalapit na nga ako sa bintana. Kinakabahan na rin ako noon, gayong may kung anong masamang kutob din ako ng mga sandaling yon. Bahagya ko pang binuksan yung kortina at saka nga ako sumilip. Pero wala naman akong nakita. Kaya't ganoon na lang din yung pagtataka ko, gayong hindi nga tumitigil si King sa kanyang pagngiyaw. Noong lingunin ko nga siya sa kanyang kinaroroonan, ay lalo pa itong nagtago. Alam kong may hindi normal sa aking alaga noon. Gayong hindi ko pa nga nakikita na ganoon siya katakot. Kahit pa nakaharap nito yung tsuhin ko na kanya namang kinatatakutan. Mas malala po yung takot nito base nga sa kanyang mga kinikilos. Napatanong na rin ako noon sa aking sarili kung ano nga ba yung posibleng dahilan kung bakit nagkakaganoon yung alaga ko. Ganon nga yung sitwasyon nang bigla kong kilabutan dahil sa naulinigan kong magkakasunod na mga pagyabag sa labas ng bahay. Agaran kong tinignan yon, pero wala akong nakita. Halis na sana ako sa may tapat ng bintana nang sa hindi kalayuan ay meron akong napansin na tila tumatakbo palayo. Hindi ko rin yun nasipat ng maigi, kaya't hindi ko rin maipaliwanag kung ano ba talagang nakita ko. Napailing na lang din ako noon at nagpasyang bumalik na lamang sa higaan. Nagsabi na lang ako sa aking sarili noon na oobserbahan ko muna yung mga mangyayari at kung mauulit pa ba yung mga kinikilos ni King. Napatingin pa ako sa kanya noon at kahit papano ay nakampante na rin dahil sa nakahiga na nga ulit ako sa kanyang higaan at tila natulog na rin. Nang mga sumunod nga na gabi noon, minatsagan ko nga si King at laking pagtataka ko, gayong hindi na rin naman naging ganoon yung kilos ng alaga ko. Napaisip ako noon na baka nagkataon lamang yung nangyari noong nakaraang gabi. Pero may kung ano rin sa akin na kinukutuban na may iba lang talaga sa alaga ko ng gabing yon. Isang umaga nga, nagulat ako sa naging balita na meron umanong aswang na gumagala sa bahay ng buntis naming kapitbahay. Mabuti na nga lang daw at may alaga silang aso, kaya't nalaman agad nila na may hindi pang karaniwan sa paligid. Gayong kahol daw ng kahol yung kanilang alaga. Kung ano rin daw na kinatatakutan yon na hindi mapakali at nais ngang pumasok sa kanilang bahay. Nagising araw yung mga tao sa bahay na yon. At ganoon na lang yung gulat nila nang biglang umalulong yung kanilang alaga. Lumabas daw yung asawa ng buntis at hindi nga sila nagkamali sa kanilang hinala. Dahil saktong pagkalabas nga nito, ay nakita raw niya yung isang malaking aso na umaaligid sa kanilang bahay. Pumasok siya sa loob ng kanilang bahay upang kumuha ng itak. At habulin daw sana niya yung malaking aso. Dahil doon, naging usap-usapan nga noon yung tungkol sa mga nangyari. Marami nga yung nagsabi na mga kapitbahay namin na kapag may napapansin daw na kakaiba sa mga alaga,
ay wag na raw baliwalain gayong ang iba nga ay nagbibigay lang daw ng senyales o babala na may hindi normal sa paligid. Dahil nga sa mga narinig kong yon, inobserbahan ko na rin si King simula noon. Inakala kong hindi na nga mauulit pa yung kung ano mang naging kilos nito ng nakaraang gabi. Pero nagkamali ako. Dahil isang gabi noon, hindi rin ako makatulog dahil tulad nga ni King ay hindi rin ako mapakali. Hindi ko rin alam kung bakit, pero kinakabahan ako ng hindi ko maintindihan. At lalong nadagdagan yung kabang aking nararamdaman nang biglang nagiba nga yung kilos ni King. Nagsimula na naman ito sa kakaibang pagngiyaw niya na parang may kung ano nga itong kinatatakutan. Mabilis rin po itong napatago at pasilip-silip lang din ang tingin sa may bintana. Napapansin ko rin na tila nagmamatsyag ito sa paligid kaya't dahil doon ay kinilabutan din ako. Sinubukan ko siyang kargahin pero nagpupumiglas po ito at bumabalik sa kanyang pinagtataguan. Napagtanto ko na lang din na may hindi nga pangkaraniwan sa paligid namin noon, lalo na sa magkakasunod na nga yung mga pagngiyaw ni King noon. Hindi na ako nakapagpigil pa at sumilip na nga ako sa aking bintana. Gano'n na lang din yung gulat ko noon na takot nang may makita kong malaking aso na pabalik-balik sa daan. Naglalakad ito patungo sa ilang mga kabahayan at muli na namang babalik sa may tapat ng aming bahay. Hindi ko alam kung bakit niya yun ginagawa, pero napaisip ako noon na baka nagbabantay nga yung hayop na yon sa kapitbahay namin na bagong panganak lang din noong nakaraang araw. Hindi nga ako nagkamali noon sa aking hinala. Gayong nang umiyak na nga yung sanggol sa kabilang bahay, napansin ko na tila nananabik naman yung malaking aso. Tinitignan ko pa yun ng maigi. At nang magawa nga nitong tumingin sa aking direksyon, noon ko lang din napansin na nagbabaga rin yung mga mata nun sa dilim. Nasambit ko na lamang yung makatagang aswang ng mga sandaling yon. Napaatras na rin ako noon at napabalik sa aking kama dahil batid ko na nakita nga ako ng malaking hayop noon habang ako ay nakasilip sa bintana. Nagtalukbong ako ng kumot noon dahil sa takot na baka magpunta nga yung aswang sa bahay. Ganon nga yung sitwasyon nang bigla na namang umiyaw yung aking alaga. Yung tipong takot po ito pero hindi ko naman magawang silipin siya. Gayong takot rin ako na baka sa labas lang din ng bintana yung malaking aso na yon. Hindi nga ako nagkamali noon sa aking iniisip. Gayong naulinigan ko na may papalapit na mga pagyabag sa bintana ng aking kwarto. Batid kong posible nga na yung malaking aso na rin yon. Kaya ganoon na lang din yung pag-iingay ng aming alagang pusa. Hindi rin po nagtagal yon dahil narinig ko ulit yon na tumatakbo na palayo. Napabuntong hininga na lang ako noon at napabalikwas sa aking kama nang magkaroon nga ng mga sigawan sa labas ng bahay. Nagsilabasan na nga yung iba naming kapitbahay noon at sumisigaw na meron umanong aswang. Dahil doon ay nagising na rin siguro yung iba pa, kaya taganan ding rumisponde yung mga ito. Maging yung nanay ko ay lumabas rin po noon. Pero nanatili lang ako sa loob ng kwarto. Tinarga ko na lamang noon si King na ng mga panahong yon ay tila kalmado na rin. Hindi ko na rin po nalaman yung mga sumunod pang nangyari at hindi ko rin talaga inalam upang sa gayon ay makatulog na rin ako. Simula nga po noon, tuwing nag-iiba ng kilos at huni itong si King, alam kong may kakaiba na nga sa paligid. At nang lumaon, hindi na rin naman naulit yung ganong pangyayari. Lalo na't gabi-gabing rumuronda yung mga kalalakihan at talagang hinahunting nila yung aswang na yon. Parang hindi na rin bumalik yung aswang noon sa aming lugar. May balita kasi noon na nasampulan daw yun ng isang kapitbahay namin at muntikan na raw mapatay. Pero nakatakas lang daw. Sa takot siguro ng aswang na baka madali na nga siya sa susunod nitong pagbisita, ay hindi na rin po niya ginagawa lalo at naalerto na rin yung mga kalalakihan sa baryo. Laking pasalamat ko naman noon kay King dahil kahit sa mga ganong bagay ay nagagawa po niya akong balaan.
Dahil din doon ay minahal ko nga ng labis yung alaga kong yon. Pero sa paglipas ng mga taon ay nawala na rin po yun sa akin. Namatay na rin po yun pero hindi ko siya malilimutan. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po.